Maurice POV. You need to check Ashley from time to time. The last that we talk ay maayos siya. Masiglat madaldal but now, tahimik na naman siya na para bang ang dami niyang iniisip. Hindi ko na lang muna siya pinilit na magkwenta because she needs enough time, sabi sa amin ng doktor. Ginugulo kasi kami ng mommy niya kaya siguro ganitong nangyayari sa kanya. Malungkot na sabi ni Arcus. Malalim ang iniwang trauma ni Jesusa sa anak niya at hindi to kagad mawawala. Hindi natin kaya ng months lang. Kailangan ni Ashley malampasan ng pagsubok na to. At alam ko na kaya niya basta palagi kayo nasa tabi niya. Lalo ka na, Maury. She needs you now. Po? Nagtataka na tanong ko sa doktor. She likes you so much. She adores you. Noong kinakausap ko siya, ikaw ang role model niya. She said that you are perfect to her eyes. You're smart, talented, and nice. That's why she likes you so much. Masasabi ko na kahit konti lang ang time na nagkasama kayo, ay naging komportable siya sa'yo. She feels safe when she's with you. Maury, yun ang sabi niya sa akin noon. I tried my best to hold my tears, lalo na sa mga narinig ko mula sa doktor. Hindi ko alam na ganito pala ang tingin sa akin ni Ashley, na hinahangaan pala niya ako ng sobra. Marami pang sinabi sa amin ng doktor, ang mga kailangan at hindi namin kailangan gawin. Hanggang sa nagpaalam na ito, I think we need to go on a vacation. Sabi sa akin ni Arcus. Sa tingin ko rin, she needs to breathe. Alam ko na hindi to madali para sa kanya. She needs us, mahal. Sabi ko kay Arcus. I'm sorry kung pati ikaw ang nahihirapan sa amin. Mahal, don't say that. Sabi mo pamilya tayo, hindi ba? At ang pamilya ay nagtutulungan. Sabi ko sa kanya. Thank you. Thank you so much. Sabi niya sa akin na tinilikan niya ako. Nagpaalam si Arcus na aalis siya dahil may pupuntahan. Kasama naman niya si Mark at ang bodyguards niya. Kaming dalawa lang ni Ashley ang nandito. Nakahiga siya sa kama at nakatulala lang sa TV. Tumabi ako sa kanya, tinayaan ko siyang sumandal sa akin. Ang tamlay niya, hindi man lang siyang umingiti. Baby, nagugutom ka ba? Tanong ko sa kanya. No, I'm not po, sagot niya sa akin. May gusto ka bang gawin? May gusto ka bang puntahan? Wala po, mommy. Sagot niya sa akin at mas sumiksik pa. Baby, if ever na may gusto ka, don't hesitate to tell me, sabi ko sa kanya. Opo, ma'am. I love you po. Malambing na sabi niya sa akin. I love you so much, Ashley. I will do my best para maging mabuting mommy mo. Hindi man ako ang tunay mong mommy ay susubukan ko. Sabi ko sa kanya. Sana nga ikaw na lang ang mommy ko. Sana nga po ikaw na lang, sabi niya sa akin. Simula ngayon, ako ng mommy mo, baby. Sabi ko sa kanya. Opo, mommy. Ikaw na pong mommy ko. Sabi niya rin sa akin. Baby, gusto mo bang magbakasyon tayo? Tanong ko sa kanya. May pasok po ako sa school. Pwede ka namang lumiban. You can excuse naman sa school. Mommy, alam ko pong nag-aalala ka sa akin. Pero okay lang po ako. Papasok pa rin po ako sa school. Ihahatid mo naman po ako, hindi ba? Tanong niya sa akin. Opo, ihahatid kita. Thank you po, sabi niya sa akin. I'm home. Narinig namin na sigaw ni Arcus. Bumangon kami ni Ashley at sinalubong namin siya. Wow! Bulalas ni Ashley nang makita niyang dala ni Arcus. For you, sweetie. Nakangiting sabi ni Arcus sa anak niya. Is this mine, daddy? Payag ka na po na mag-alaga ako ng dog? Kitang-kita kong saya sa mukha ni Ashley. Tumango naman bilang sagot si Arcus. Mabilis naman siyang niyakap ni Ashley. Tinanong ko siya kung may allergy ang anak niya at wala naman kaya okay lang na mag-alaga kami ng aso dito sa kondo. Alam ko na magiging masaya si Ashley kapag may kalaro siya. Mabuti naman at bumili ka para may kalaro siya. Sabi ko kay Arcus habang nakatingin kami kay Ashley na ngayon ito ang tuwa sa alaga niya. Ayaw mo pa kasi siya na bigyan natin ng kalaro. Bulong niya sa akin. Hayaan mo na muna ako mag-enjoy sa buhay ko, sagot ko sa kanya. Opo, alam ko naman yun, mahal. Sabi niya sa akin at pasimpleng hinalikan ng laeg ko. Mahal, ayaw ni Ashley na magbakasyon tayo. Mas gusto niya raw pumasok sa school. Sabi ko kay Arcus. Okay, sasabihan ko na lang ang school niya para alam nila na hindi pwedeng papasukin si Susa doon. Mas mabuti na alam nila dahil gusto ko nang gumaling si Ashley. Hindi niya ito deserve. Sabi ko sa kanya. Dinner tayo sa labas, sabi niya sa akin. Pilay ka pa po, kaya next time na lang, sabi ko sa kanya. Magpapahatid na lang tayo kay Manang ng food, sabi niya sa akin.
Wag na, mapapagod pa sa'yo si Manang, sabi ko sa kanya. Hindi yan, mas matutuwa pa nga siguro yun lalo na miss na niya ako. Pabiro na sabi niya sa akin. Para mo na talagang mama si Manang no, sabi ko sa kanya. Si Manang ay dati pang katulong ni Grandpa. Ang bahay ay kay Grandpa yon. Pamana niya sa akin, nung nag-graduate na ako, lumipat na ako dito. At ako nang naging kasama ni Grandpa hanggang sa nawala siya. Sabi niya sa akin, buti hindi nagalit si Papa Carlos kasi naging politician ka. Nagtampo siya pero wala naman siyang magagawa. Ito kasing gusto ko, sabi niya sa akin. Mukha namang supportive si Papa. Super, pero nagtampo lang siya lalo na't wala na daw hahawak sa company namin. Sabi niya sa akin. Dahil sa sinabi niya ay naalala ko na naman ang company ni Daddy. Medyo guilty ako sa part na pababayaan ko na lang ang pinaghirapan ng daddy ko. Wala akong interest sa company namin at hindi ko rin alam kung paano ito patakbuhin. Hinayaan lang kasi ako ng daddy ko na gawin ang mga gusto ko sa buhay ko. Alam ko na hindi ito inaasahan ni daddy na mawawala na kagad siya. Siguro hinihintay talaga niya na maging ready ako. Na maging ready ako na hawakan ng company na pinaghirapan niya ng ilang taon. Ang anak ko na lang ang hawak ng company ni daddy. Wala sa sarili na sabi ko. Anak? Tanong niya sa akin. Oo anak, sagot ko. Sa akin ba? Tanong niya sa akin. Hindi ko pa alam. Nakangisi na sagot ko dahil gusto ko na naman siyang asarin. Mahal, dapat simulan na natin para makarami pa tayong dalawa. Alam mo namang nagkakaedad na ako, sabi niya sa akin. Sabi mo bata ka pa at kaya pa ng 10 pagulong-gulong, pabiro na sabi ko sa kanya. Oo, pero kapag kasama kita ay feeling ko 5 taon ang dagdag sa edad ko bawat araw. Sabi niya sa akin. Anong ibig mo sabihin na kung stress sa buhay mo? Sabi ko sa kanya. Mahal, that's not what. So ano, sabihin mo, nainis na sabi ko sa kanya. Kasi naman, Heist, wag na nga't wag mo na ang sagutin. Nainis na sabi ko at padabog akong pumasok sa loob ng kwarto. Arcos POV, present time. Daddy, galit po yata si Mommy. Nakangiting sabi ng anak ko habang nilalaro niyang aso na binili ko para sa kanya. Naisip ko kasi na magiging masaya siya kapag may kasama siya palagi. Lalo na't matagal na niyang gusto ng aso. Mukha nga sweetie, sabi ko rin sa kanya. Pero ang cute niyo pong dalawa, bagay po talaga kayong dalawa. Tumatawa na siya ngayon. Sweetie, okay ka na ba? Sure ka ba na gusto mo nang pumasok tomorrow? Nag-aalala na tanong ko sa kanya. Opo daddy, sure na po ako. Ayaw ko na pong umabsent. Sabi niya sa akin. I know that this is hard for you, but I promise you na hindi ko hayaang masaktan ka pa ulit ng mommy mo, sweetie. She's not my mommy. Mas gusto ko pang maging mommy si Ate Mori. Umiyak na sabi niya. Hush. Your mom made a mistake pero mommy mo pa rin siya, sweetie. Sabi ko sa kanya. I know po pero this time ayaw ko po na muna siya maging mommy. Sabi niya sa akin and I understand naman kung bakit niya ito nasasabi. Ayaw ko na magtanim ng sama ng loob ang anak ko sa ina niya. Kahit pa sobrang sama ng ginawa niya sa anak namin, umaasa ako na magsisisi siya, lalo na't wala na sa kanya si Ashley. Tuwing bumabalik sa alaala ko nangyari noong mga nakaraan, ay natakot ako. Sobrang natatakot ako para sa anak ko. Flashback, mula nung mali si Mori sa bahay ni Arcus. Daddy, hindi niyo po ba pipigilan si Ate Mori? Clueless na tanong sa akin ng anak ko. Sweetie, mas gusto ng ate mo doon kasi malapit sa university, kung saan siya nag-aaral. Pero gusto ko po na dito po sana siya, sabi niya sa akin. Dadalaw siya dito kapag may time siya. Kasi po busy siya sa school. Okay po daddy, nakangiting sabi niya sa akin. Sleep ka na po, may school ka pa bukas, hindi ba? Sabi ko sa kanya. Daddy, hindi niyo na po ba talaga love si mommy? May love na po ba kayong iba? Siya po ba yung sinasabi mong girlfriend mo? Tanong niya ulit sa akin. Sweetie, your mom and I are already over. Tapos na kaming dalawa. Mahirap magsama pa kami na wala ng pagmamahal. Sabi ko sa kanya. What was the reason? Bakit po kayo naghiwalay? Tanong niya sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, sweetie. Hindi pa ngayon. Why? Sasabihin ko rin sa'yo kapag malaki ka na. Daddy, hindi naman po ako bata eh. Bakit kailangan niyo pang itago sa akin? Matagal na kayong naghiwalay, hanggang ngayon pa rin ba? Ayaw niya pa rin sabihin sa akin. Umiyak na sabi niya sa akin. Malungkot ako nakatingin sa anak ko. Pinag-iisipan ko kung sasabihin ko na ba sa kanya.
Tama, hindi naman siya bata. At alam ko rin na matalinong batang anak ko. Alam ko nito na sigurong tamang oras para sabihin sa kanyang lahat. Sweetie, promise me na magiging calm ka lang. At hindi ka magagalit sa mommy mo, sabi ko sa kanya. I promise po, sagot niya sa akin. Your mom, your... Nahirapan ako ituloy ang sasabihin ko. What, daddy? Your mom cheated on me, sagot ko sa kanya. Cheated on you? Tanong niya sa akin habang nakakunot ang noo niya. Yes, sweetie. I'm sorry, daddy. Hindi ko po alam. Alam ko pong nasasaktan kayo. Sana hindi na lang ako nagtanong. Umiiyak na sa niya. Sweetie, I'm okay now. I already move on. Okay na ako ngayon. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Kaya sana, sweetie, kung may sinabi man ng mommy mo sa'yo, ay hayaan mo na lang siya. Wala na kasi talagang chance para sa aming dalawa. Sabi ko sa kanya. I understand, daddy. Sabi niya sa akin at niyakap niya ako. Hinintay ko na makatulog na siya. Ang bilis ng panahon dahil ang laki na niya ngayon pero para sa akin ay siya pa rin ang baby ko. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil kalmado lang siya. Lumabas na ako at ililipat ko na sa room ko. Arcus, tulog na ba si Ashley? Tanong sa akin ni Jesusa. Yes, tipid na sagot ko sa kanya. Gusto mo bang makipag-inuman sa akin? Tanong niya. No, mas gusto ko magpahinga. Sagot ko sa kanya. Sorry, pero may girlfriend ka na ba talaga? Hindi ka ba nagbibiro sa sinabi mo kanina sa anak natin? Alam mo naman na ayaw ni Ashley na magka-girlfriend. Si Ashley ba talaga o ikaw? Stop using my daughter dahil walang magbabago. Ikaw ang may gusto ng lahat ng ito at sinabi ko na sa'yo noon na wala ka nang babalikan pa. Galit na sabi ko sa kanya bago ako tuluyang pumasok sa loob ng kwarto ko. Alam na alam kong ginagawa niya. Alam kong ginagamit yung anak namin para bumalik sa kanya. Kahit pa anong gawin niya, hindi na magbabago ang lahat. Siyang pumili nito, siyang humiling ng annulment at ngayon na okay na ako, ay ginugulo niyang buhay ko. Before I signed the annulment ay sinabi ko na sa kanya na wala nang balikan pa. Na wala na siyang babalikan pa. Kinabukasan ni nagpaalam si Ashley na doon na siya titira sa bahay ng mommy niya. Kaya naman hinayaan ko lang siya. Hinatid ko na muna siya sa school bago ko pumasok sa Capitol. Miss mo na bang baby mo? Pabiro na sabi sa akin ni Mark. Sobra, pero mas mabuti na rin na wala siya sa bahay. Dahil alam kong masasaktan siya lalo na kung na doon na rin si Jesusa. Aayusin ko na muna to bago ko siya puntahan. Sagot ko sa kanya. Tama ka, Gov. Mas okay na maayos ang lahat bago kayo ulit mag-loving-loving ng baby mo. Pabiro na sabi niya kaya napangiti na lang ako. Miss ko na siya. Ang unang gabing hindi ko siya kasama ay mahirap para sa akin. Lalo na't sanay na akong kasama ko siya palagi. Pero okay lang, kaya ko to. Alam ko namang hindi to magtatagal. Kahit na injured ang kamay ko ay kailangan ko pa rin magtrabaho. Naging busy ako sa trabaho ko hanggang sa nakakatanggap ako ng tawag mula kay Susan na umiiyak. Arcus, si Ashley, she tried to kill herself. Nang marinig ko'y wala na ako sinayang na oras. Mabilis ako nagpahatid kay Mark sa ospital kung saan nila dinalang anak ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanyang masama. Mabuti na lang at naagapan but she diagnosed with anxiety and depression. Hindi ko alam na may ganito palang nararamdaman ng anak ko. This is your fault. Sinabi ko naman kasi sa'yo. Umiyak na sabi sa akin ni Jesusa. I'm sorry. Saad ko sa kanya. Maging responsabling ama ka naman sa kanya. Sabi niya sa akin. Hindi ko maiwasan na hindi sisihin ang sarili ko dahil alam ko na may kasalanan ako. Nang maging okay na si Ashley, inuwi na namin siya sa bahay nila. Gabi-gabi akong pumupunta sa kanya hanggang sa hindi ko inasang makikita siya ang phone ko ng mga larawan namin ni Mori. Si ate, siya ang girlfriend mo? Umiyak na tanong niya sa akin. Sweetie, let me explain. Sabi ko sa kanya. I hate you. I hate you, Daddy. Bakit siya pa? Bakit? Umiiyak na tanong niya sa akin. Sweetie, please, this is not the right time para pag-usapan natin to. Sabi ko sa kanya. Ayaw po muna kitang makita. Please, wag po muna kayong pumunta dito. Sabi niya sa akin. I'm sorry, sweetie. Pag-usapan natin to next time. Sabi ko sa kanya. Kahit na gabing-gabi na'y umuwi ako sa bahay ko, ramdam kong lungkot nang mag-isa ako. Nagpakalasing ako para mabawasan ang lungkot na nararamdaman ko. Gumagawa ko ng paraan para lang makita ko si Mori. Kahit pa nasasaktan ako kapag nakikita ko siya na may kasamang iba. Araw-araw ako nagbabakasali na mausap kami.
Pero hindi siya umuwi ng maaga dito sa condo niya. Hanggang sa isang araw ay natagpuan kong contraceptive pills na nakapatong sa cabinet niya. Nasaktan ako. Sobra akong nasaktan dahil inaasahan ko talaga na mabubuntis ko siya. Kasi ito sanang gagamitin ko para maging madali ang lahat sa aming dalawa. Dahil sa nangyari, dumiretso ako sa bahay ni Jesusa para makitang anak ko. What the heck are you doing? Galit na sigaw ko na makita kong sinasaktan ni Jesus ang anak ko. Arcus? Mabilis akong lumapit sa kanya at sinampal ko siya sa sobrang galit ko. Daddy! Miyak na yumakap sa akin si Ashley. You hurt my daughter. Arcus, it's not what you think. Dinidisiplina ko lang siya. Discipline? Ang saktan siya? Galit na tanong ko. Kahit tanungin mo siya. Umiyak na sabi niya sa akin. Daddy, ayaw ko na po dito. Iuwi niyo na po ako. Ayaw ko na po sa kanya. Umiyak na sabi sa akin ni Ashley. You will pay for this. May diin na sabi ko kay Jesusa bago kami lumabas ni Ashley sa bahay nila. Habang nasa biyahe kami pa uwi ay umiiyak at nanginginig to. Kaya naman kahit na gabi na dinala ko siya sa doktor niya. At sobrang nasaktan ako sa nalaman ko. Parang gusto kong pumatay ng tao. Dude, relax. Magiging okay rin si Ashley. Ang tama mong gawin ngayon ay kunin ng custody para sa'yo siya tumira. Sabi sa akin ng kaibigan ko. Yeah, you're right. Sabi ko sa kanya habang pinapakalma kong sarili ko. Simula ngayon ay wala nang kahit na sinong pwedeng manakit sa'yo anak ko. Saad ko habang nakatingin sa natutulog kong anak. End of flashback. Daddy, are you okay? Tanong sa akin ni Ashley. I'm okay, sweetie. Suyuin mo na po si mommy at baka hindi ka makatabi sa amin mamaya. Nakangiting sabi niya. Shit, mahinang bulong ko. Kailangan ko pa nga palang suyuin ang girlfriend ko. Ay nako, ang hirap kapag bata pang girlfriend. Pero ginusto ko naman to, kaya paninindigan ko. Saad ko sa sarili ko. Morris POV. Nakadapa ako sa kama ko dahil biglang sumakit ang ulo ko. Hindi ko alam pero nainis pa rin ako hanggang ngayon. Kahit na alam kong nagbibiro lang naman si Arcus. Naging big deal na kaagad sa akin. Akmang tatayo ako na may bigla akong maramdaman. Shit, dumating na. Bulalas ko. Mabilis akong pumasok sa banyo para magpalit. Paglabas ko ipapasok rin si Arcus dito sa room namin. Alam kong nahihirapan siya lalo na saklay ang gamit niya. Mahal, sorry na po. Nagbibiro lang ako. Malambing na sabi niya. Nakakainis ka kasi. Parang sinasabi mo na stress ka sa akin. Ako na nga tong nahihirapan sa ugali mo. Sabi ko sa kanya. Sorry po, ba't di na tayo mahal ko? Sabi niya sa akin na parang bata. Okay. Sabi ko sa kanya. Kenway ko, hindi pwede. Ang bilis mo talaga. Humahanap ka talaga ng timing pero pasensya ka na. Red tide ngayon. Natatawang sabi ko sa kanya. Ang malas ko naman. Kagabi tinulugan ako tapos ngayon naman may red tide. Injured pa ako. Wala na yata akong kaligayahan. Malungkot na nga ang buhay ko lalo pang naging malungkot. Sabi niya sa akin. Tumawa naman ako dahil pa sad boy siya. At ang cute niya ngayon. Bagay rin pala sa kanyang ganito, nagmumukha siyang teenager. Hindi lang bagay ang katawan niya dahil talagang mature na siya. Mapapasaya pa rin naman kita pero later na lang, sabi ko sa kanya sabay kindat. Papaasahin mo na naman ako. Sabi niya sa akin, hindi na po, sabi ko sa kanya at kumapit ako sa braso niya. Mahal, may red tide ba talaga? Tanong niya sa akin. Meron po kaya wag ka nang makulit, behave ka lang. Sabi ko sa kanya. Wala na ba talagang pag-asa? Parang batang tanong niya. Wala talaga mahal ko. Nakangisi na sagot ko sa kanya. Ilang araw nga ulit yan? Tanong niya sa akin. 7 days. Mabilis na sagot ko sa kanya. Shit, ang tagal. Kapag natapos na to, magaling na rin yung paa mo. Yeah, tama ka. Humanda ka sa akin. Isasagad ko talaga to. Bulong niya kaya pinalo ko ng mahinang braso niya dahil baka marinig siya ni Ashley. Nananakit ka, alma niya. Marinig ka ng anak mo, ang bastos talaga ng bibig mo. Hindi yan, nagtatawang sabi niya. Daddy, tumawag po si Kuya Mark, paakyat na po siya dito, sabi ni Ashley sa amin. Okay, sweetie. Malambing na sabi ni Arco sa anak niya at umupo siya sa tabi nito. Ako naman ay inayos ang center table namin. Dumating nga si Mark at marami tong dalang pagkain. Hindi na kami kumain sa dining area at dito na lang sa may living room. Habang kumakain kami, nanonood kami ng racing. Pasalamat naman ako dahil nagustuhan rin nila. Mahal, pwede ba akong sumali dyan? Tanong ko sa kanya.
No, it's dangerous. Kontra niya kagad sa akin. Pero sabi mo, hahayaan mo ako sa mga gusto ko, sabi ko sa kanya. Oo, pero it's dangerous. Sabi niya sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong ko sa kanya habang nakatingin ako ng diretso sa mga mata niya. Fine, sumali ka pero promise me na safe yan. Pagsuko niya at alam ko rin na napilitan lang siya. I promise, everything will be fine. Don't worry too much kasi kaya ko sarili ko, sabi ko sa kanya. Manunod po kami, mommy, nakangiting sabi ni Ashley. Okay baby, ililibre ko kayo ng ticket, sabi ko sa kanya. Okay po mommy, sabi niya sa akin. Kain na tayo, hindi pa naman ako nakapagpa-register kaya hindi pa sure. Nagpaalam lang ako para alam mo natatawang sabi ko. Habang kumakain kami nakasimangot si Arcus. Alam ko naman na hindi siya payag pero gusto ko lang gawin. Gusto kong gawin ng mga bagay na ganito dahil baka hindi ko na magawa pa ulit kahit pa sa huling pagkakataon ay payagan niya ako. Eto lang naman ang gusto kong gawin. Wala nang iba pa pagkatapos nito'y susundin ko na siya. Pinapahalata mo talaga sa akin na ayaw mo, sabi ko sa kanya habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan namin. Nakatayo siya at pinapanood ako. Sinasabihan ko siya na umupo dahil baka sumakit ang paa niya pero matigas rin talaga ang ulo niya. Sorry, I'm just worried. Sabi niya sa akin. Okay lang, I understand, sabi ko sa kanya. Pero huling race ko na to kaya sana pagbigyan mo, sabi ko sa kanya. Huling race? Parang nagtataka siya. May mga bagay ka pang hindi alam tungkol sa akin, mahal ko. Sabi ko sa kanya, tinilikan ko siya sa pisngi. Mahal, ano pa bang hindi ko alam tungkol sa'yo? Sabi niya sa akin. Malalaman mo rin kapag nagtagal, sabi ko sa kanya. Bakit parang natatakot ako? Tanong niya. Nag-overthink ka na naman. Pasok na tayo sa loob para makapagpahinga ka na, sabi ko sa kanya. Kasi parang, stop na nga, saway ko sa kanya. Okay po mahal, sabi niya sa akin. Pumasok na kami sa room ng anak namin at tulog na si Ashley dito sa kabilang silid. Hiniling niya kasi sa akin na doon na lang siya dahil katabi niyang aso niya. Ang cute nilang dalawa habang natutulog. Malaki rin ang help ng puppy na binigay mo, sabi ko kay Arcus. Matagal na siyang nagpapabili pero ayaw ko lang dahil natatakot ako na baka kagatin siya. Pero mabuti na lang mabait ang napili ko kaya magkasundo silang dalawa. Saad niya sa akin. Matulog na tayo, nahihilo na ako. Sabi ko sa kanya. Okay mahal ko, malambing na sabi ko't itong una naming gabi na magkatabi ulit na kami lang dalawa. Sayang lang dahil wrong timing, kaya magtitis na lang muna siya. Pero dahil ayaw ko naman na matulog siyang masakit ang puson niya, tinulungan ko na muna siyang makaraos. Gusto ko pa sana mag-inarte at magtampo kanina kaya lang naisip ko na marami na siyang problema at ayaw ko nang dagdagan pa. Naaawa ako sa thunders ko, baka masyado na siyang ma-stress kapag dumagdag pa ako. Mahirap na't baka hindi na sumaludo ang... Natatawa na lang ako sa kalokohang naiisip ko. Kinabukasan ay ako naghatid kay Ashley sa school pero kotse nang ginamit ko dahil may red tide ako at ayaw ko magmotor. Hinatid ko siya mismo sa classroom niya para makasigurado ako na safe siya. Sinabi ko sa teacher niya na dito na ako na siya, masusundin na mismong room niya mamaya. Don't worry po dahil safe po siya dito. Nakangiting sabi sa akin ng teacher. Thank you po, nakangiting sabi ko bago ako lumabas. Sasakay na sana ako sa kotse pero may biglang pumigil sa akin. Can we talk? Tanong sa akin ni Jesusa. Tungkol saan? Tanong ko sa kanya. Okay lang ba na mag-usap tayo kahit 5 minutes lang? Huwag sana dito. Kung tungkol kay Ashley, hindi kita matutulungan, sabi ko kagad sa kanya. Gusto ko lang namang makasama ang anak ko, sabi niya sa akin na para bang iiyak na siya. Sorry, pero hindi ka na gustong makasama ng anak mo. Ikaw rin naman na may gawa nito kaya magtiis ka. Nainis na sabi ko sa kanya bago ako pumasok sa loob ng kotse. Hindi nga siya naawa sa anak niya kaya bakit ako maawa sa kanya? Bago ko pinatakbong kotse ko, ibinaba ko na munang bintana ng kotse ni Arcus. Don't be too selfish kasi masama yon. Stop being desperate. Sabi ko sa kanya at pinatakbo ko na ang sasakyan pauwi sa kondo ko.